Binigyan ng 10 araw si Ako Bicol Party List Representative Zaldi Co para bumalik sa Pilipinas. Kasunod po yan ang pagpapawalang bisa ng travel clearance ni Congressman Co. Saksi, si Darlene Cay. Ang unang utos ni House Speaker Faustino Boji D. III mula nang maluklok sa pwesto, pabalikin sa Pilipinas si Ako Bicol Party List Representative Zaldi Co. Siya ang dating chairman ng makapangyarihang House Appropriations Committee na pangunahing nagbabalangkas sa budget. Si Co ang itinuturong pasimuno umano ng mga insertion sa budget para mapondohan ng mga umano'y maanumalyang flood control project. Hindi pa nagpapakita rito sa batasan si Representative Zaldi Co mula nang magbukas ang 20th Congress noong July 28. Nasa Amerika raw siya para sa medical leave kaugnay ng kanyang heart ailment o sakit sa puso. Base sa notice of revocation o pagbawi na inilabas ni D, agarang pinawalang bisa ang travel clearance ni Co. Binigyan siya ng 10 araw para bumalik sa Pilipinas dahil urgent o kailangan raw agad tugunan ang mga issue. Kung hindi, maaari siyang patawan ng disciplinary action o gawan ng iba pang legal na hakbang. Ang revocation naaayon daw sa interes ng publiko at dahil sa mga importanteng isyu sa bansa na nangangailangan ng kanyang personal na pagdalo sa Kongreso. Para kay Akbayan Party List Representative Percy Sandanya, nararapat lang na pauwiin si Co. Sa akin lang, mahalaga na dapat ginagawa natin yung trabaho na una, binoto tayo at pangalawa, pinapasweldo tayo. Sabi naman ni Deputy Speaker Paulo Ortega, kung hindi kaya ni Co na bumalik sa Pilipinas dahil sa kanyang kalusugan, may iba pa naman daw paraan para sagutin ang issue. You can make a statement via social media, Zoom, or a statement. Then if it's well enough and he can travel back, then I think he should travel back and just face the harapin niya to. Patuloy na hinihinga ng GMA Integrated News ang pahayagang kampo ni Representative Co. Kabilang sa akusasyon kay Co ay siya raw ang nasa likod ng mahigit 13 billion pesos na insertions sa 2025 national budget. Ayon yan kay Navotas Representative Toby Tiangco. Binanggit din si Co ng mag-asawang contractor na Curly at Sara Diskaya na pagdadalhan daw ng perang kinubra umano ng mga kawani ng DPWH. Bagamat, nilinaw ni Curly na wala silang direktang transaksyon kay Co. Itinanggi na noon ni Co ang mga paratang na ito. Isa rin si Co sa nagtatag ng kumpanyang SunWest Inc., isa sa top 15 contractors na naka-corner ng mga flood control projects mula 2022 hanggang 2025. Nauna nang sinabi ni Co na nag-divest na siya ng investment sa SunWest mula nang maging mambabatas noong 2019. Si Vice President Sara Duterte may hirit kung paano maibabalik sa bansa si Co. Ang Office of the President, involved sila sa kidnapping ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bakit ngayon, nawala si Zaldi Co at aalis si Martin Romualdez, hindi man lang nila magawa na kidnapin si Zaldi Co doon sa Amerika at ibalik dito sa atin sa Pilipinas. At hindi man lang nila magawa na ikulong si Martin Romualdez dyan sa detention unit ng House of Representatives. Wala. Dahil wala silang sinseridad, pinapakita lang nila sa mga tao na kunwari meron silang ginagawa. Pino na rin ni Vice President Duterte kung bakit ngayon lang anya kumilos si Pangulong Bongbong Marcos gayong noong isang taon pa niya umano sinabing may nangyayaring hokus-pokus sa budget. Question din niya ang sinseridad ng Malacanang sa paghabol sa mga nasa likod ng anomalya. Kasi tinuro na, pinangalanan na, hindi lang ako ang nagsabi, Zaldi Co at Martin Romualdez. Si Zaldi Co, hinayaan nilang umalis ng bansa. Si Martin Romualdez, hinayaan nilang mag-resign. Nag-resign naman na, so tapos na ang usapan. Pinalagan ito ng Malacanang sabay buwelta sa bise. At ang payo niya is pakidnap si Zaldi Co. Another thing, it's illegal. So ganun ba magbibigay ng suggestion ang isang vice-presidente gumawa ng illegal? Delikado yan. Unang-una, dapat hindi maging mapagpanggap at hindi dapat nagmamalinis. Tandaan natin ang Pangulo, siya ang nagsimula ng pag-iimbestiga na ito. Mabagal dahil inaalam ng Pangulo kung ano ang katotohanan. Hindi tulad ng mga nakaraang administrasyon, kailangan ituro lang, yun, patay agad. Hindi ganun ang Pangulo. Para sa GMA Integrated News, ako si Darlene Cay, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.